Sa isang maliit na baryo sa probinsya, nakilala si Lyra, isang simpleng dalaga na lumaki sa piling ng kanyang mga magulang na magsasaka. Hindi marangya ang kanilang buhay, ngunit puno ito ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Bata pa lamang si Lyra ay alam na niya kung gaano kahirap kumita ng pera para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Madalas siyang tumulong sa bukid, nagbubuhat ng mga ani at nag-aalaga ng kanilang mga alagang hayop. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap, nanatili siyang masayahin at may pangarap na balang araw ay maiaahon ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Dumating ang araw na kinailangan niyang magdesisyon. Hindi na sapat ang kinikita ng kanyang mga magulang para matustusan ang pag-aaral ng kanyang mga nakababatang kapatid. Bilang panganay, siya ang kusang nag-alay na lumuwas ng Maynila upang mantrabaho. Mabigat sa kanyang kalooban na iwanan ang baryo, lalo na't hindi siya sanay sa ingay at gulo ng syudad. Pero dahil ng pagmamahal niya sa pamilya, tinanggap niya ang alok ng isang kakilala na magtrabaho bilang katulong sa isang malaking mansyon. Unang tapak pa lamang ni Lyra sa mansyon ay ramdam na niya ang malaking agwat ng kanyang kinalakhan at ng buhay na nakikita niya roon. Malalaki ang pintuan, kintab ang mga sahig, at bawat sulok ay may mamahaling kagamitan. Ngunit hindi niya naramdaman ang init ng pagtanggap mula sa mga tao roon. Sa unang pagkikita pa lamang ng mga kasambahay, ramdam na niya ang malamig na titig at mga ngiting may halong pang-uuyam. Isang matandang mayordoma ang lumapit sa kanya at agad siyang tiningnan mula ulo hanggang paa. Para bang sinusukat ang kanyang halaga bilang tao sa pamamagitan lamang ng kanyang itsura. Mababa ang tono ng tinig ng mayordoma nang sabihin nitong siya raw ay probinsyana na mukhang walang alam sa buhay sa syudad. Kahit masakit, ngumiti lamang si Lyra at magalang na tumango. Hindi siya umimik at sinarili na lamang ang nararamdaman. Mabilis niyang naramdaman na iba ang turing sa kanya kumpara sa ibang katulong na matagal nang naroon. Kung ang iba ay may tiyak na gawain, halos lahat ng trabaho ay ibinibigay sa kanya. Siya ang tagalinis ng banyo, tagapunas ng mga bintana, tagasahod ng mabibigat na tubig, at kahit ang pinakamababang uri ng gawain ayaw gawin ng iba. Lahat iyon ay nakapatong sa kanyang balikat. May mga pagkakataon pang sinasadya siyang utusan sabay-sabay para lamang magmukha siyang nalilito at mabagal. Isang umaga, habang nagwawali siya sa malawak na sala, may kasambahay na dumaan at nagbiti ng matalim na salita. Sinabihan siyang wala raw siyang mararating sa buhay dahil hamak lang siyang alila. Hindi siya sumagot at itinuloy lang ang ginagawa. Ngunit sa loob-loob niya, pinanghahawakan niya ang pangarap na balang araw ay makikita ng lahat ang kanyang tunay na halaga. Hindi naging madali ang bawat araw kay Lyra. May mga gabi na umiiyak siya sa kanyang silid, tahimik na nagdarasal na sana ay kayanin niya ang lahat ng sakit at pagod. Madalas niyang isipin ang kanyang mga magulang at mga ngunit sa kabila ng lahat ng pang-aapi at panliliit, hindi nawala kay Lyra ang kabutihan ng kanyang puso. Kapag may kasambahay na nagkasakit, siya ang unang nag-aabot ng tubig o gamot. Kapag may nahulog na bagay, siya ang kusang pupulot kahit hindi niya trabaho. At kapag ang kanyang mga amo ay nangangailangan ng agarang tulong, lagi siyang handang tumugon kahit walang kapalit na pasasalamat. Maraming pagkakataon na pwede sana siyang lumaban o sumagot, pero pinili niyang manahimik. Hindi dahil sa siya'y mahina, kundi dahil alam niyang ang pakikipagtalo ay hindi magdudulot ng kabutihan. Naniniwala siya na ang bawat sakit at luha na kanyang tinitiis ay may kapalit na mas maganda sa tamang panahon. Habang patuloy siyang naglilingkod sa mansyon, hindi niya maiwasang mapansin ang mga bisitang dumadating, mga sasakyang mamahalin na pumapasok sa garahe, at ang marangyang pamumuhay ng kanyang mga amo. Ngunit sa halip na mainggit, ginamit niya ito bilang inspirasyon. Isinulat niya sa isang maliit na kwaderno
ang kanyang mga pangarap, tulad ng makapagpatapos ng kanyang mga kapatid, makapagtatayo ng maliit na tindahan para sa kanyang ina at mabigyan ng maginhawang buhay ang kanyang ama. Ang mga pangarap na ito ang nagsilbing apoy sa kanyang puso. Sa unang tingin, para bang napakaliit ng kanyang mundo sa loob ng mansyon. Pero hindi alam ng iba na sa tahimik at matiising niyang paraan, unti-unti niyang hinuhubog ang sarili upang maging matatag. Hindi niya alam na sa simpleng pagtitiis na ito, may darating na malaking pagbabago sa kanyang buhay na hindi lamang magpapabago ng kanyang kapalaran, kundi pati na rin ng pananaw ng lahat sa kanya. Kung sino man ang laging inaapi, siya rin ang madalas na may pinakatibay na puso. At iyon ang hindi pa natutuklasan ng mga taong bumabaliwala kay Lyra. Siya ang probinsyanang katulong na hindi alam ng lahat ay magiging dahilan ng isang kasaysayang babago sa buong mansyon. Unang linggo pa lamang ni Lyra sa mansyon ay dama na niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang basta trabaho ang ginagawa niya kundi tila ba parusa ang bawat araw. Habang ang ibang kasambahay ay may nakatakdang tungkulin, siya ang pinagkakaisahan na gawing tagasalo ng lahat. Kung sino man ang tinatamad o ayaw gumawa ng nakatalaga sa kanila, si Lyra ang agad na tinuturo. Wala siyang reklamo at tinatanggap niya ito, ngunit sa kanyang puso ay naiipon ang sakit ng bawat pang-aabuso. Isang umaga, habang naglalabas siya sa likod ng mansyon, may lumapit na dalawang kasambahay na kilala sa pagiging mapangmata. Isa sa kanila ay nagkunwaring may masakit sa likod at iniutos kay Lyra na buhatin ang dalawang mabibigat na basket ng labahin. Halos mapaupo siya sa sobrang bigat, ngunit tiniis niya ito at tahimik na inakyat sa ikalawang palapag kung saan nakasampay ang mga damit. Habang hinihingal ay naririnig niyang nagtatawanan ang dalawa. Pinagmamasdan ang kanyang pagod at hirap na tila isang palabas na nagbibigay sa kanila ng aliw. Hindi natapos doon ang kanilang kalokohan. Kinagabihan habang abala siya sa paglilinis ng kusina, sinadyang itapon ng isa sa mga kasambahay ang mantika sa sahig. Wala siyang kaalam-alam at nadulas siya, muntik nang masaktan ang kanyang balakang. Narinig pa niya ang mahihinang halakhak sa sulok na pinilit itago. Imbes na umiyak o magalit, dahan-dahan siyang bumangon, pinunasan ng mantika at ipinagpatuloy ang kanyang gawain. Sa kabila ng lahat, pilit niyang pinapalakas ang sarili. Iniisip na hindi siya pwedeng sumuko dahil nakasalalay ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Isang araw naman ay pinakain siya ng sobrang dami ng gawain. Siya ang inutusan na maglinis ng banyo, magbilig ng mga halaman, at maglinis ng malalaking bintana ng sala. Habang abala siya sa itaas, narinig niyang may sumigaw sa kusina na tila siya ang tinatawag. Agad siyang bumaba, ngunit wala namang naghihintay kundi ang isa pang kasambahay na may bitbit na prutas. Inutusan siyang balatan lahat at ayusin sa mesa kahit hindi naman iyon ang nakatakda sa kanya. Nang mapansin niyang halos walang tigil ang kanyang kilos mula umaga hanggang gabi, napahinga siya ng malalim. Ramdam ng kanyang katawan ang pagod, ngunit pinipilit niyang mumiti kahit kanino. Minsan pa, tinangkang sirain ang kanyang pangalan. May isang kasambahay na palihim na naglagay ng pinagtabasan ng gulay sa ilalim ng mesa upang palabasin na si Lyra ay pabaya. Nang dumating ang mayordoma, siya ang agad na sinermunan at pinagsabihan na walang silbi. Tumango lamang siya, nagsorry at ipinangakong magiging mas maingat. Ngunit sa kanyang puso ay alam niyang may nananabotahe. Hindi niya ito itinuro dahil naniniwala siyang balang araw ay lalabas din ang katotohanan. Sa lahat ng ito, may mga pagkakataon ding napakausap niya ang mga hardinero at driver ng pamilya na mas mabait kaysa sa ibang kasambahay. Sila ang nagbibigay ng payo na huwag mawalan ng pag-asa.
Madalas sinasabi sa kanya ng matandang hardinero na ang mga taong mapang-api ay may takdang araw ng pagbagsak. Bagamat mahirap paniwalaan, pinanghahawakan niya ito at pinipiling manatiling tapat sa kanyang gawain. Hindi lang pisikal ang hirap na dinaranas ni Lyra, kundi pati emosyonal. Tuwing gabi sa kanyang maliit na silid, doon siya naglalabas ng luha. Marigpit niyang miyayakap ang lumang larawan ng kanyang pamilya. Inuusal ang mga pangalan ng kanyang mga kapatid na patuloy na nag-aaral dahil sa kanyang sakripisyo. Sila ang nagbibigay ng dahilan kung bakit hindi siya bumibigay. Sa bawat hapdi ng katawan at pangungutya ng kapwa kasambahay, naaalala niya ang mga mata ng kanyang nanay na puno ng pag-asa at ang payak ng ngiti ng kanyang tatay na palaging nagsasabing huwag siyang susuko. Unti-unti ring nakikilala ni Lyra ang ugali ng mayordoma. Hindi lamang ito'y strikta, kundi may malalim na pagkiling laban sa kanya. Kapag may pagkakamali ang ibang kasambahay, palaging binabaliwala. Ngunit kapag siya ang nagkamali, kahit maliit lang, agad itong pinalalaki at isinusumbong sa amo ng mansyon. Minsan pa, inakusahan siyang mabagal at tanga, mga salitang tumatama ng diretsyo sa kanyang damdamin. Subalit sa halip na magalit, pinipili niyang magdasal ng tahimik, kumihingi ng lakas para magpatuloy. Sa bawat araw na lumilipas, lumalakas ang kanyang paninindigan. Naging sanay siya sa hirap, naging matibay sa gitna ng panilibak. At sa kabila ng lahat ng ito, unti-unti niyang natututunan na hindi lahat ng tao sa paligid ay masama. May ilang mga mata na lihim na humahanga sa kanyang kasipagan at kabutihan, kahit hindi pa niya ito lubusang napapansin. Habang siya'y patuloy na inaapi at pinahihirapan, hindi alam ng mga nang-aalipusta na bawat pagtitiis at bawat gabing may luha ay nagiging pundasyon ng kanyang lakas. At bagamat hindi pa niya nakikita, may paparating na pagbabago sa kanyang buhay na magsisimula sa mga panahong ito ng tahimik na pagtitiis. Makalipas ang ilang linggo ng pagtitiis ni Lyra sa mansyon, ay dumating ang araw na magbabago ng takbo ng kanyang kapalaran. Maaga pa lamang ay abala na ang lahat ng kasambahay sa paglilinis at paghahanda. Ang dahilan ay ang pagdating ng anak ng amang matagal nang naninirahan sa ibang bansa, si Don Adrian. Siya ang tanging tagapagmana ng pamilya at kilala bilang bilyonaryong negosyante na may hawak ng malalaking kumpanya sa iba't ibang panig ng bansa. Tahimik lamang si Lyra habang nakikinig sa usapan ng mga kasambahay. Ramdam niya ang kakaibang tensyon sa loob ng mansyon. Ang iba ay nagmamadali, nag-aayos ng mga kurtina, naglilinis ng sahig at nag-aayos ng pagkain na sasalubong sa pagdating ni Adrian. Ang mayordoma naman ay abalang-abala sa pamumuno at paulit-ulit na pinapaalalahanan ang lahat na magpakita ng tamang asal at huwag gumawa ng kahit anong kahihiyan sa harap ng anak ng amo. Maya-maya ay pumarada ang isang mamahaling sasakyan sa harap ng mansyon. Bumaba si Adrian, nakaayos sa simpleng kulay asul na polo at itim na pantalon, ngunit bakas sa kanyang tindig at aura ang kapangyarihan at tayamanan. Malugod siyang sinalubong ng mayordoma at mga kasambahay. Lahat ay nag-aagawang magpakitang gilas sa kanya. Subalit hindi niya pinansin ang mga labis na pagpapakitang ito. Sa halip, may mahinahong ngiti siyang ibinigay at tumuloy sa loob ng mansyon. Habang abala si Lyra sa paglalagay ng tubig sa mesa, hindi niya na malayang dumaan si Adrian sa kanyang likod. Dahil sa pagmamadali, aksidente niyang natabig ang pitsel at tumapon ang malamig na tubig sa sahig, pati na rin sa sapatos ng bagong dating. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad na yumuko upang magpunas. Nanginginig ang kanyang kamay sa kaba. Alam niyang maaari itong magdulot ng malaking problema at panibagong pang-aapi mula sa kanyang mga kasama.
Ngunit laking gulat niya nang marinig ang mahinahon at magalang na tinig ni Adrian. "Ayos lang, huwag kang mag-alala," aniya habang tinutulungan siyang tumayo. Napatitig si Lyra sa kanya at agad na umiwas, nagpaumanhin. Simula noon ay tila hindi maiwasan ni Adrian na mapansin si Lyra. Sa bawat pagkakataong madadaanan niya ito, ay nakikita niya ang sipag at tiyaga ng dalaga. Habang ang iba ay nakatayo lang o nagkukwentuhan, si Lyra ay patuloy sa paglilinis, pag-aayos ng hardin at pagtulong sa kusina. Isang hapon habang nagbabasa siya ng mga dokumento sa beranda, nakita niya si Lyra na hirap buhatin ang 2 timba ng tubig. Tumayo siya at agad na inalok ng tulong. Nabigla ang dalaga at mabilis na umiling, sinasabing kaya niya ito. Ngunit hindi napigilan ni Adrian ang sarili at kinuha ang isa sa mga timba. Mula noon, nagsimula ang kanilang mga maiikling pag-uusap. Habang nagdidilig ng halaman si Lyra, minsan ay tinanong siya ni Adrian tungkol sa kanyang pamilya. Mahina ngunit may halong saya ang kanyang sagot. Ikinuwento niyang may mga kapatid siyang nag-aaral at umaasa sa kanya. Nakita ni Adrian ang kislap ng sakripisyo at pagmamahal sa mga mata ng dalaga. Hindi niya maiwasang humanga sa tapang at dedikasyon nito, bagay na bihira niyang makita sa mga taong nakapaligid sa kanya na karaniwang inuuna ang sarili at kayamanan. Hindi ito nakaligtas sa paningin ng ibang kasambahay. Napansin nila na madalas tingnan ni Adrian si Lyra at paminsan-minsan ay nakikipag-usap dito. Sa halip na maging masaya para sa dalaga, mas lalong umusbong ang inggit at galit sa kanilang mga puso. Lalong tumindi ang pang-aapi kay Lyra, ngunit sa halip na mabawasan ang tingin sa kanya ni Adrian, mas lalo pa itong humanga sa kanyang pagpipigil at kababaang loob. Dumating ang isang gabi na bumuhos ang malakas na ulan at bumaha sa hardin. Habang lahat ay abala sa loob ng mansyon, si Lyra ay kusa pang lumabas upang iligtas ang mga halaman at alisin ang mga bara sa kanal. Nakasalubong niya si Adrian na may hawak na payong. Hindi siya nag-atubiling tulungan si Lyra sa gitna ng ulan. Pareho silang nabasa, ngunit hindi iyon alintana ni Adrian. Sa sandaling iyon, ramdam niya na may kakaibang halaga ang presensya ng dalagang ito sa kanyang buhay. Sa mga araw na lumipas, unti-unting nahulog ang loob ni Adrian kay Lyra. Hindi dahil sa ganda o sa yaman, kundi dahil sa likas na kabutihan at kasipagan nito. At magamat hindi pa niya ito sinasabi, malinaw na may nabubuong damdamin sa kanyang puso. Ang damdaming ito ang magiging simula ng malaking pagbabago na magpapayanig hindi lamang sa mansyon, kundi sa lahat ng nakapaligid kay Lyra. Habang lumilipas ang mga araw, ay mas lalo pang napapansin ni Adrian ang kakaibang ugali ni Lyra. Sa bawat pagdaan niya sa kusina o sa hardin ay naroroon ang dalaga, masigasig at hindi alintana ang pagod. Hindi tulad ng iba, hindi siya nakikibahagi sa mga tsismis o sa kumpulan ng mga kasambahay. Tahimik lamang siyang nagtatrabaho at kapag nakakausap ay laging magalang at may ngiti sa labi. Unti-unti sa mga simpleng sandali ng pagkikita, nagsimulang mabuo ang lihim na pagtitinginan sa pagitan nila. Isang hapon, habang nakaupo si Adrian sa veranda at nagbabasa ng ilang papeles mula sa kumpanya, napansin niyang dumaan si Lyra na may dalang mga bagong pitas na bulaklak mula sa hardin. Abala siya sa pag-aayos ng mga ito sa isang florera nang hindi namamalayang pinagmamasdan siya ni Adrian. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, bahagyang namula ang pisngi ni Lyra at agad siyang yumuko. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, inawag siya ni Adrian at tinanong kung mahilig ba siya sa mga bulaklak. Mahina ang tinig ng dalaga nang sumagot siya ng oo at ikinuwento pa niyang sa kanilang baryo ay siya mismo ang nagtatanim ng mga santan at gumamela. Tahimik na nakinig si Adrian at sa loob-loob niya
ay lalong humanga sa simpleng kagandahan ng dalaga. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Adrian dahil sa mahinang tunog ng walis sa labas ng hallway. Tumayo siya at tinunton ang pinanggagalingan. Doon niya nakita si Lyra, pawisan at halatang pagod, ngunit patuloy pa ring naglilinis. Nagtanong siya kung bakit hindi na lang ito nagpapahinga. Maingat na sumagot si Lyra na kailangan niyang tapusin ang gawain para hindi siya mapagalitan kinabukasan. Naramdaman ni Adrian ang kirot sa dibdib sa tuwing maririnig ang ganitong mga salita mula sa kanya. Doon niya lalong naunawaan ang bigat ng sakripisyong pasan ng dalaga. Sa mga sumunod na araw, sinadya ni Adrian na dumaan sa kusina kung saan madalas naroon si Lyra. Madalas niya itong abutan na nagluluto para sa lahat o nag-aayos ng mga gamit na hindi man lamang napapansin ng iba. Sa tuwing may pagkakataon, kumakausap siya ng simpleng mga tanong. Kumusta ang araw niya? Kung pagod ba siya? O kung nakakakain ba siya ng maayos? Para kay Lyra, malaking bagay na mapansin ng isang tulad niya. At bagamat pilit niyang itinatago, nararamdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang puso sa tuwing naroon si Adrian. Hindi nakaligtas sa mga mata ng ibang kasambahay ang mga munting sandaling ito. Sa tuwing nakikitang pinapansin ni Adrian si Lyra, lalo silang naggingit-gingit sa inggit. Pinag-uusapan nila ito sa kanilang silid. Sinasabing imposible na magustuhan ng isang bilyonaryo ang isang hamak na katulong. Ngunit kahit anong sabihin nila, hindi nila maitago ang katotohanang may kakaibang pagtitiwala at pagtingin si Adrian kay Lyra. Isang linggo ng hapon, habang abala ang lahat sa paghahanda ng hapunan, biglang nagkaroon ng aberya sa kusina. Ang isa sa mga katulong ay hindi sinasadyang nasunog ang niluluto at nagmistulang gulo ang paligid. Habang nagtatakbuhan ang iba, si Lyra ay kalmado lamang at agad na inapo ang paglilinis at pagtulong upang maayos ang sitwasyon. Sa oras ng kagipitan, nakita mismo ni Adrian kung paano siyang hindi natataranta at kung gaano siya kahalaga sa loob ng mansyon. Pagkatapos ng insidente, nilapitan niya si Lyra at pinuri ito sa kanyang tapang at pagiging maayos sa kabila ng kaguluhan. Mahina ang tinig ng dalaga nang sagutin siya, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang tuwa na kahit minsan ay nakatanggap siya ng papuri. Sa mga sumunod na linggo, naging mas malinaw para kay Adrian na ang nararamdaman niya ay hindi lamang paghanga. Isa itong damdamin na mas malalim kaysa doon, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Habang si Lyra naman ay pilit na pinipigilan ang sarili. Alam niyang hindi siya karapat-dapat para sa isang lalaking gaya niya. Ngunit sa bawat titig at ngiti ni Adrian ay mas lalo siyang nahuhulog. Wala pang lantad na pag-amin, ngunit ramdam nilang pareho na may nabubuong koneksyon sa kanilang dalawa. Isang lihim na pagtitinginan na nagsimula sa simpleng pagkikita, sa mga mahihinang salita at sa mga pagkakataong sila lamang ang nakakaunawa. Sa ilalim ng bubong ng mansyon, sa gitna ng mga pang-aapi at paninira, unti-unting tumutubo ang isang damdamin na balang araw ay magiging dahilan ng pagyanig sa buong paligid nila. Mula nang mapansin ng ibang kasambahay ang kakaibang atensyon ni Adrian kay Lyra, ay mas lalong tumindi ang kanilang inggit. Hindi na lamang pang-uuyam at masasakit na salita ang ginagawa nila, kundi pati paninira at tusong pakana. Isang umaga, nagising si Lyra ng mas maaga upang maglinis sa sala. Tahimik siyang nagpunas ng mga muebles at inayos ang mga kurtina nang mapansin niyang nakatingin sa kanya ang isa sa mga kasambahay. Tila ba may iniisip na masama. Hindi niya ito pinansin at ipinagpatuloy ang kanyang gawain. Ilang oras ang lumipas, bigla siyang tinawag ng mayordoma
at agad na pinagalitan. Nawawala raw ang isang mamahaling pulseras ng ginang ng bahay at ang huling nakitang nasa paligid ng silid ay si Lyra. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling at hindi man lang niya nahawakan ang anumang alahas. Pilit niyang ipinaliwanag na wala siyang kinalaman, ngunit tila nagkaisa ang ibang kasambahay na idiin siya. Ang isa ay nagpahayag na nakita raw niya si Lyra malapit sa kabinet noong nakaraang gabi, habang ang isa naman ay nagsabing palihim daw siyang lumabas ng silid. Lyra ay halos mawalan ng boses sa sobrang gulat. Hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang sarili laban sa kasinungalingang ito. Sa gitna ng gulo, dumating si Adrian. Tahimik siyang nakinig sa mga paratang bago siya tumingin kay Lyra. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba, natatakot na baka pati si Adrian ay maniwala. Ngunit sa halip na sumama ang loob ng binata, agad nitong ipinatawag ang mga gwardya at sinabing suriin ang CCTV ng mansyon. Lahat ay napigilan. Hindi nila akalaing may ganoong iniwang sistema ang kanyang ama bago ito umalis ng bansa. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang gwardiya at ipinakita ang kuha ng gabi. Doon, malinaw na nakita na hindi si Lyra ang pumasok sa silid, kundi isa sa mga kasambahay na palaging kontra sa kanya. Halos hindi makapagsalita ang lahat. Ang mayordoma ay napayuko sa kahihiyan at ang kasambahay na nahuli ay nanginginig habang hindi makahanap ng dahilan. Lumapit si Adrian kay Lyra at mahinahong sinabi na alam niyang wala itong kasalanan mula pa lamang. Pinapunta niya sa kanyang opisina ang mayordoma at mahigpit na pinaalalahanan ang lahat na huwag na muling gagawa ng kasinungalingan laban sa inosente. Ngunit para kay Lyra, ang insidenteng iyon ay labis na nag-iwan ng sakit. Pakiramdam niya ay wala siyang mapagkakatiwalaan sa mansyon maliban kay Adrian. Kinagabihan, habang tahimik siyang nag-aayos ng mga gamit sa kusina, dumating si Adrian at dahan-dahang nagsabi ng mga salitang nakapagpakalma sa kanya. Sinabi niya na huwag mawalan ng pag-asa at hindi lahat ng tao ay maniniwala sa kasinungalingan. Napayuko si Lyra, halos mapaluha, ngunit pinilit niyang ngumiti. Para sa kanya, iyon ang unang pagkakataon na may umalalay at naniwala sa kanya sa gitna ng lahat ng paninira. Samantala, ang iba pang kasambahay ay hindi nagustuhan ang nangyari. Imbes na matigil ang kanilang inggit, mas lalo itong umapoy sa kanilang dibdib. Nagplano silang muli, mas malalim at mas mapanganib na paninira laban kay Lyra. Naniniwala sila na hindi magtatagal at mawawala rin ang tiwala ni Adrian sa dalaga. Ngunit sa bawat pagsubok na ipinupukol sa kanya, mas lalo namang lumalalim ang tiwala ni Adrian kay Lyra. At sa puso ng dalaga, bagamat pinipigilan niya ang sariling umasa, nagsisimulang mabuo ang isang damdaming hindi niya inakalang mararamdaman sa loob ng isang bahay na dati ay puno lamang ng sakit at pangaapi. Hindi pa alam ng lahat, ngunit ang bawat pagtatanggol at pagkalinga ni Adrian ay nagiging simula ng mas malaking pagbabago na hindi kayang pigilan ng kahit sino. Makalipas ang ilang araw, matapos ang insidenteng nagligtas kay Lyra mula sa maling paratang, ay mas lalong naging malinaw sa lahat ng kasambahay na hindi basta-basta mababali ang tiwala ni Adrian sa kanya. Subalit hindi rito natapos ang pagsubok. Dumating ang isang babaeng matagal nang kilala ng pamilya, si Clarice. Isa siyang sosyalera, anak ng isa sa pinakamalalapit na kaibigan ng pamilya, at lantaran ang interes kay Adrian. Sa unang sulyap pa lamang ay halata na ang kanyang pagmamataas. Sanay siya sa mamahaling damit at alahas at laging dala ang kumpiyansa na siya lamang ang karapat-dapat sa atensyon ng bilyonaryo. Nang makilala ni Clarice si Lyra, ay agad itong nagbigay ng malamig na tingin.
Sa mga simpleng kilos ng dalaga, ay nakita niya ang bagay na hindi niya kayang gawin. Ang natural na kababaang loob na siyang nakahuhuli ng mata ni Adrian. Bagamat hindi niya ito ipinapakita sa simula, sa loob-loob niya ay nagsimula na siyang makaramdam ng matinding inggit at banta. Kaya't agad niyang kinausap ang mayordoma at doon nagsimula ang kanilang lihim na pakikipagsabwatan upang tuluyang masira si Lyra. Isang gabi, sa isang hapunang dinaluhan ng pamilya at ilang piling bisita, sinadyang ibulong ng mayordoma kay Clarice na hayaang si Lyra ang magdala ng mamahaling bote ng alak sa mesa. Habang naglalakad si Lyra patungo sa mga bisita, may kasambahay na kasabwat ang pasimpleng umabot sa kanyang braso at bahagyang itinulak. Nabitiwan niya ang bote at sa isang iglap ay nabasag ito sa sahig. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Lyra sa hiya. Narinig niya ang mahinang bulungan ng mga tao at isa-isang nagsimulang magtaas ng kilay na tila ipinapakita ang pagkadismaya. Bago pa siya makapagsalita, naroon na si Clarice. Malakas ang boses nitong sinabi na dapat ay tanggalin na siya sa mansyon dahil hindi raw siya bagay sa ganitong kapaligiran. Dagdag pa ng mayordoma na mula pa nang dumating si Lyra ay puro abala at problema ang dala niya. Lyra ay halos mapaiyak sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man tuluyang bumuhos ang kanyang luha ay tumayo si Adrian. Mahinahon niyang sinabi na hindi kasalanan ni Lyra ang nangyari at natural lamang na minsan ay may mga bagay na hindi inaasahan. Bagamat tila na ayos ang sitwasyon, ramdam ni Lyra ang bigat ng lahat ng mata na nakatingin sa kanya. Nang gabing iyon, umupo siya sa kanyang maliit na silid at muling inalala ang mga pangarap na dahilan ng kanyang pagtitiis. Gusto na niyang sumuko, ngunit naalala niya ang kanyang pamilya sa probinsya. Hindi siya pwedeng umalis, hindi pwedeng tumigil. Kailangan niyang manatili at ipaglaban ang kanyang piniling landas. Kahit gaano pa kahirap, hindi pa doon nagtapos ang pakana ng magkaalyadong Clarice at mayordoma. Kinabukasan sinadya nilang iwan ang isang mamahaling kwintas sa bulsa ng apron na ginagamit ni Lyra. Nang makita ito ng mayordoma, agad niyang iniharap kay Adrian ang ebidensya at idiniin si Lyra na siya raw ang magnanakaw. Ngunit imbes na maniwala agad, si Adrian mismo ang kumuha ng kwintas at tiningnan ang mga kamera ng mansyon. Doon muling nakita ang mayordoma na palihim na naglagay ng kwintas sa bulsa ng apron bago ito sinuot ni Lyra. Hindi nakapagsalita ang mayordoma at si Clarice ay agad na nagpalusot na baka nagkamali lamang ito. Ngunit sa mata ni Adrian malinaw na may masamang intensyon laban kay Lyra. Sa pagkakataong iyon, hindi niya naitago ang kanyang pagkadismaya. Mahigpit niyang pinaalalahanan ang lahat na tigilan na ang paninira at huwag maliitin ang isang taong wala namang ginagawang masama. Sa kabila ng kanyang pagtatanggol, nagsimula na ring mangamba si Lyra. Hindi niya alam kung hanggang saan aabot ang galit at inggit ng mga tao sa paligid niya. Ngunit sa kanyang puso, may bahagyang pag-asa na rin siyang nabuo. Sapagkat alam niyang may isang taong tunay na naniniwala at nakikita ang kanyang tunay na pagkatao. At yun ay si Adrian, ang lalaking unti-unti na ring nagiging dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Dumating ang gabi ng isang engrandeng pagtitipon sa mansyon. Ipinatawag ng pamilya ang mga kaibigan sa negosyo at ilang piling bisita mula sa lipunan. Ang bawat kasambahay ay abala, nagmamadali sa paghahanda ng mga pagkain, pag-aayos ng dekorasyon at pagtitiyak na maayos ang lahat. Habang abala ang lahat sa loob, si Lyra naman ay abala sa pag-aayos ng mga florera at pagtulong sa kusina. Hindi siya makapaniwala na nakikita ng kanyang mga mata ang ganitong klasing kasayahan. Mga taong bihis na bihis, nag-uusap tungkol sa negosyo at mga babaeng kumikislap sa alahas na parabang kumakatawan ng kanilang kayamanan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ramdam ni Lyra na may nakamasid sa kanya. Ilang ulit siyang nahuli ng tingin ni Clarice at hindi iyon tingin ng kaibigan.
Para bang bawat galaw niya ay hinihintay ng babae upang makita kung saan siyang madadapa. Ang mayordoma rin ay tila ba naghihintay ng pagkakataon upang muling ipahiya siya. Pinilit niyang hindi magpahalata, ngunit may kaba sa kanyang dibdib. At dumating nga ang sandaling iyon. Habang abala sa pag-aalok ng alak sa mga panauhin, isang baso ang biglang itinulak papunta sa kanyang kamay, dahilan upang mabuhusan siya ng pulang alak mula leeg hanggang braso. Lahat ng mata ay napatingin sa kanya. Ang ilan ay napatawa, ang iba na may nagbulungan. Doon na pumasok si Clarice, tumayo sa harap ng lahat at malakas na sinabi na ang isang katulad ni Lyra ay wala talagang lugar sa ganitong klaseng pagtitipon. Ang mayordoma ay sumang-ayon agad. Sinabihan siyang pabaya at walang hiya dahil sa kahihiyang inabot ng hapunan. Halos hindi makahinga si Lyra sa sobrang hiya. Ramdam niya ang init ng mga mata ng mga panauhin na nakatingin sa kanya na para bang isa siyang walang kwentang tao. Sa kabila ng kanyang pagtatangkang manatiling matatag, bumigat ang kanyang dibdib at gusto na lamang niyang tumakbo palayo. Ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Sa halip na sumigaw o magalit, marahan niyang pinunasan ang sarili at nagpaumanhin sa mga bisita kahit hindi naman siya ang may kasalanan. Tahimik ang silid nang biglang tumayo si Adrian. Hindi gaya ng inaasahan ng lahat na mananatili siyang walang pakialam. Nilapitan niya si Lyra at sa harap ng lahat ay pinunasan ang natirang alak sa kanyang braso gamit ang sariling panyo. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga bisita at mariing sinabi na hindi kailanman dapat husgahan ang isang tao dahil lamang sa kanyang katayuan sa buhay. Idinagdag pa niya na kung mayroong nararapat na igalang at pahalagahan, yun ay yaong may busilak na puso at tapat na serbisyo. At si Lyra ang malinaw na halimbawa nito. Nabigla ang lahat sa kanyang sinabi. Ang mga bulungan ay napalitan ng katahimikan. Si Clarice ay namutla at ang mayordoma ay hindi makapingin kay Adrian. Ang ibang bisita ay nakaramdam ng hiya sa sarili nilang mga reaksyon kanina. Ngunit para kay Lyra, ang sandaling iyon ay tila isang panaginip. Hindi lamang siya ipinagtanggol, kundi ipinakita rin sa harap ng lahat na mayroong isang taong naniniwala sa kanyang halaga. Pagkatapos ng hapunan, nagkulong si Lyra sa kanyang silid. Nanginginig pa rin sa emosyon. Hindi niya maalis sa isipan ang mga sinabi ni Adrian. Bakas sa kanyang puso ang halo-halong damdamin, pagkagulat, pasasalamat at isang uri ng kagalakan na hindi pa niya naranasan. Sa kabila ng lahat ng hirap at pangaapi, may isang taong pumapansin at kumikilala sa kanyang tunay na pagkatao, ngunit kasabay ng kanyang munting pag-asa ay ang takot. Alam niyang mas lalo lamang itong magpapainit ng galit ni Clarice at ng mayordoma. Alam niyang hindi pa rito magtatapos ang mga pagsubok. Ngunit sa pagkakataong iyon, mas pinili niyang alalahanin ang katotohanang mayroong isang bilyonaryo na sa kabila ng kayamanan at kapangyarihan ay piniling ipagtanggol ang isang hamak na probinsyanang katulong na gaya niya. Kinabukasan, matapos ang nakakahiyang insidente sa hapunan, ay naging usap-usapan sa buong mansyon ang ginawa ni Adrian. Ang lahat ng kasambahay ay nagtaka kung bakit ganun na lamang ang kanyang pagtatanggol kay Lyra. Ang iba ay natakot, ngunit karamihan ay nagalit palalo. Para bang mas naging malinaw sa kanila na kakaiba ang lugar ni Lyra sa puso ng kanilang amo. Si Clarice naman ay hindi makapaniwala. Ang kanyang plano na ipahiya si Lyra ay nauwi sa kabaligtaran at ang lalaking pinapangarap niyang mapa sa kanya ay hayagang kumampi sa isang probinsyanang katulong. Sa kanyang isipan, hindi siya papayag na magapi ng isang babaeng hamak at mahirap. Samantala, si Lyra ay magdamag na hindi nakatulog. Bumabalik-balik sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Adrian sa harap ng mga bisita. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pangamba.
Pasasalamat dahil sa wakas ay may isang taong nakakita sa kanyang tunay na halaga, at pangamba dahil alam niyang mas magiging mahirap para sa kanya ang mga susunod na araw. Sa kanyang puso ay nagsimulang mabuo ang kakaibang damdamin para kay Adrian. Ngunit pinipigilan niya itong lumalim. Alam niyang malayo ang kanilang mundo at takot siyang masaktan. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga halaman sa hardin, nilapitan siya ni Adrian. Tahimik silang naglakad sa gilid ng mga bulaklak at doon marahang nagsalita ang binata. Sinabi niya na hindi niya mapigilang humanga sa katapangan at kabutihan ni Lyra. Dagdag pa niya, hindi siya sang-ayon na tratuhin itong mas mababa dahil lamang sa estado sa buhay. Hindi agad nakasagot si Lyra, ngunit halata ang pamumula ng kanyang pisngi. Sinubukan niyang umiwas ng tingin, ngunit muling nagsalita si Adrian. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw ang kanyang tinig. Lyra, gusto kong malaman mo. Hindi ako tumitingin sa kung anong meron o wala ang isang tao. Mas mahalaga sa akin kung ano ang nasa loob niya. At sa loob ng lahat ng panahong ito, nakita ko na ikaw ay tapat, mabait at may pusong malinis. At iyon ang higit na mahalaga sa akin. Para bang tumigil ang oras kay Lyra. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Pilit niyang iniwasan ang damdaming nag-uumpisang lumalim. Ngunit sa mga salitang iyon, hindi na niya maitatanggi na unti-unti na rin siyang nahuhulog. Mahina siyang sumagot. Mahal na amo, hindi ako karapat-dapat sa mga salita ninyo. Isa lang akong katulong. Ngunit ngumiti si Adrian at nagsabi, para sa akin, higit ka pa roon. Samantala, hindi nila alam na sa di kalayuan ay palihim silang pinagmamasdan ni Clarice at ng mayordoma. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit. Agad silang nagplano ng panibagong pakana upang tuluyang mawala si Lyra sa mansyon at sa buhay ni Adrian. Kung dati ay simpleng pang-aapi lamang ang kanilang ginagawa, rayon ay mas mabigat ang kanilang balak. Isa itong plano na hindi lamang sisira sa pangalan ng dalaga, kundi sisira sa kanyang buong pagkatao. Sa gabing iyon, habang tahimik na nag-aayos si Lyra sa kanyang silid, bigla siyang nakaramdam ng kaba. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ramdam niyan may mas mabigat na unos na paparating. Pinikit niya ang kanyang mga mata, mahigpit na niyakap ang larawan ng kanyang pamilya at taimtim na nanalangin. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kinabukasan, ngunit isa lang ang sigurado sa kanyang puso. Kahit anong pagsubok ang dumating, hindi siya susuko. Sapagkat sa likod ng lahat ng pang-api at paninira, may isang bilyonaryong lalaking nakahandang ipaglaban siya at ipakita sa lahat na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nakikita sa yaman, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Kinabukasan ay naging tahimik si Lyra sa kanyang mga gawain. Kahit anong pilit niya ay hindi niya matanggal sa isipan ang mga salitang binitawan ni Adrian. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang hinahatak sa isang mundo na hindi niya kailanmang inakalang mapapasok niya. Ngunit kasabay ng munting pag-asa ay ang takot. Takot na baka ito'y isang panaginip lamang at magising siya na mas masakit pa ang katotohanan. Kaya't pinili niyang magdistansya. Sa tuwing lalapit si Adrian upang kumustahin siya, magalang siyang sasagot, ngunit agad ding iiwas. Alam niyang hindi siya dapat umasa at baka mas lalo lamang siyang mapahamak kung bibigyan niya ng puwang ang damdamin niya. Hindi nakaligtas kay Adrian ang kanyang pag-iwas. Isang gabi, matapos ang hapunan, nadatnan niyang naglilinis si Lyra sa veranda. Doon siya lumapit, dala ang mga papel na dapat sana'y rerepasuhin niya. Ngunit imbes na magtrabaho, nakipag-usap siya sa dalaga. Tinanong niya ito kung bakit tila iniiwasan siya nitong mga araw. Mahinang tinig ang sagot ni Lyra. Sinabi niyang hindi siya dapat mapansin ng labis sapagkat siya'y katulong lamang at walang karapatang lapitan ang isang tulad niya.
Nakayuko siyang nagpaumanhin, iniwas ang mga mata na puno ng kaba at hiya. Sandaling natahimik si Adrian bago siya sumagot. Malumanay niyang sinabi na hindi niya tinitingnan si Lyra bilang isang hamak na katulong. Para sa kanya, isa itong babaeng may lakas at tapang na higit pa sa mga nakikita niya sa mga taong may mataas na pinag-aralan at malalaking pangalan. Ramdam ni Lyra ang bigat ng sinseridad sa kanyang tinig. Sa kanyang puso ay may bahagi ng gustong magtiwala, ngunit nanatili ang pag-aalinlangan. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, si Clarice at ang mayordoma ay muling nagbubuo ng mas masaklap na plano. Kung dati ay simpleng sabotahe lamang, ngayon ay nais na nilang ipakita kay Adrian na si Lyra ay walang karapatang manatili sa kanyang tabi. Nag-isip sila ng paraan upang masangkot ang dalaga sa isang malaking kahihiyan na hindi na maitatago pa. Para kay Clarice, hindi niya kayang palampasin na maagaw ng isang probinsyana ang atensyon ng lalaking matagal na niyang tinatarget. Dumating ang araw na muling nagkaroon ng pagtitipon sa mansyon, ngunit mas simple kaysa sa nakaraang okasyon. Doon ay sinadya ni Clarice na lapitan si Lyra habang abala ito sa paghahanda ng pagkain. Nakangiti siya, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng pang-uuyam. Sinabi niyang dapat tumigil na si Lyra sa pag-aakalang maaari siyang mapansin ng isang tulad ni Adrian. Hindi mo siya mundo, aniya, at hindi kailanman magiging sayo ang isang lalaking tulad niya. Hindi sumagot si Lyra. Pinili niyang tumalikod at ituloy ang gawain, kahit ramdam niyang bumigat ang kanyang dibdib. Ngunit ng hapong iyon, muling pinatunayan ni Adrian na iba ang kanyang pagtingin. Matapos ang kasayahan ay muling lumapit siya kay Lyra. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpaligoy. Tahasan niyang sinabi na gusto niyang makilala pa ito ng mas malalim. Natigilan si Lyra, hindi makapagsalita. Sa kanyang puso ay naglalaban ang dalawang tinig. Ang isa ay nagsasabing tumanggap ng pagmamahal, at ang isa namay nagpapaalala ng kanyang katayuan sa buhay. Sa mga sumunod na araw, ramdam ni Lyra ang pagbabago. Hindi lamang si Adrian ang mas nagiging malapit sa kanya, kundi pati ang kanyang sariling puso na hindi na niya matakasan. Ngunit mas ramdam din niya ang mga matang laging nakamasid, ang mga bulong-buluman sa likod, at ang tahimik na galit ng mga taong ayaw siyang makita sa posisyong iyon. At sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw kay Lyra. Hindi na siya ang dating dalagang puro pagtitiis lamang ang kayang gawin. Ngayon ay nasa harap na siya ng isang desisyon. Tatanggapin ba niya ang pagmamahal na handang ibigay sa kanya ng isang bilyonaryo o tatalikuran ito dahil sa takot at pangungutya ng lipunan? Sa kanyang puso ay alam niyang darating ang sandaling hindi na siya makakaiwas sa tanong na iyon, at ang sagot ay maaaring magbago ng kanyang buong kapalaran. Dumating ang isang araw na ipinatawag si Adrian ng kanilang family lawyer. Kasama ang mayordoma at ilang malalapit na kaanak, ipinabasa sa kanya ang huling habilin ng kanyang ama. Ang testamento ay matagal nang nakahanda, ngunit ngayon lamang binuksan dahil formal nang siya ang hahawak sa lahat ng negosyo at ari-arian ng pamilya. Tahimik na nakikinig si Adrian habang binabasa ng abogado ang bawat linya. Ang lahat ay inaasahan na simpleng pirmahan lamang ito at tapos na ang lahat. Ngunit may isang bahagi ng dokumento na nagpatahimik sa buong silid. Nakasaad doon na hindi lubos na maipapasa kay Adrian ang buong mana, maliban na lamang kung mapapatunayan niyang marunong siyang pumili ng babaeng tunay niyang mamahalin at hindi lang dahil sa kapangyarihan, pera o kasunduan sa negosyo. Naging palaisipan ito sa lahat. Ang mga kaanak ay nagbulungan at ang mayordoma ay halatang hindi makapaniwala. Para kay Adrian, tila nagsimulang maging malinaw ang dahilan ng mga payo ng kanyang ama noong siya'y nabubuhay pa. Lagi nitong inuulit
na ang kayamanan ay madaling mawala, ngunit ang pag-ibig at katapatan ay kayamanang hindi nababayaran ng kahit ano. Sa loob-loob ni Adrian, alam niyang ang lahat ng ito ay patungo kay Lyra, ang babaeng tanging nakapagpakita sa kanya ng kabutihan na hindi nabibili ng salapi. Habang siya'y nakaupo, dumaloy sa kanyang isipan ang mga sandali kasama si Lyra, ang kanyang simpleng ngiti, ang mga gabing nakita niya itong nagtatrabaho kahit pagod, at ang tapang nitong humarap sa pang-aapi ng walang paghihiganti. Ngunit asabay ng damdaming iyon ay ang pangambang naroon si Clarice at ang mayordoma, laging handang sirain si Lyra para lamang mapigilan ang anumang koneksyon nila ni Adrian. Nang sumunod na araw ay kinausap ni Adrian si Lyra. Tahimik silang naglakad sa hardin kung saan walang ibang makakarinig. Doon niya ipinagtapat ang nilalaman ng testamento ng kanyang ama. Nagulat si Lyra at halos hindi makapagsalita. Ang puso niya ay naghalo ng kaba at pagkalito. Para bang bigla siyang naisama sa isang bagay na hindi niya alam kung kaya niyang harapin. Mahina ang tinig niya nang sabihin niyang baka masira lamang ang pangalan ni Adrian kung siya ang pipiliin. Ngunit matatag ang sagot ng binata na hindi niya alintana ang sasabihin ng iba sapagkat ang puso niya ay malinaw na nakakita ng halaga kay Lyra. Habang nag-uusap sila ay naroon pala sa di kalayuan si Clarice, lihim na nakikinig. Ang kanyang mukha ay hindi maitago ang galit at panibugho. Sa kanyang isipan ay lalong tumibay ang kagustuhang pabagsakin si Lyra. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na lamang ito tungkol sa inggit. Pakiramdam niya ay insulto ito sa kanyang pagkatao, para bang ipinakita ni Adrian sa lahat na hindi sapat ang anyang yaman at ganda upang mahalin. Kaya't nagbasya siyang gumawa ng plano na hindi na basta paninira lamang, kundi isang hakbang na lubos na magpapalayo kay Lyra kay Adrian. Samantala, matapos ang kanilang pag-uusap, magdamag na hindi nakatulog si Lyra. Ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Karapat-dapat ba talaga siya? Handa ba siyang harapin ang pangungutya ng lipunan kung sakaling tanggapin niya ang pagmamahal ng isang bilyonaryo? Ngunit sa kanyang puso, unti-unting namumuo ang pasagutan. Ang damdaming pilit niyang pinipigil ay lalong lumalakas. At sa kabila ng takot, naroon ang isang maliit ngunit matibay na tinig na nagsasabing baka ito na ang pagkakataon para hindi lamang siya maging isang probinsyanang katulong, kundi isang babaeng may karapatang mahalin at igalang ng buo. Hindi niya alam, ngunit ang desisyon na iyon ay magiging susi ng pagbabago. Sapagkat sa darating na mga araw, hindi lamang pagmamahal ang kanilang haharapin, kundi ang mabilis na kumalat ang balitang hindi lamang pinagtatanggol ni Adrian si Lyra, kundi hayagan na rin niyang ipinapakita ang kanyang damdamin para dito. Ang mga kasambahay ay nagbulungan, ang mga kaanak ay nagulat, at si Clarice ay halos hindi matanggap ang katotohanan. Para sa kanya, ito ay hindi lamang simpleng pagkatalo, kundi isang malaking kahihiyan. Samantala, si Lyra ay nahihirapang harapin ang mga mata ng lahat. Sa bawat pagdaan niya sa mansyon, ay ramdam niya ang mga bulong at sulyap. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang tapang siyang nararamdaman. Hindi na lamang siya basta tinitiis, kundi may isang taong nakahandang tumayo sa tabi niya. Dumating ang araw ng isang mahalagang pagtitipon na hindi lamang basta okasyon, kundi isang gabi ng formal na anunsyo mula kay Adrian. Lahat ng mga kaanak at malalapit na kaibigan ng pamilya ay inimbitahan. Maging ang mga kasambahay ay pinagsuot ng maayos. Ang malaking bulwagan ng mansyon ay napuno ng liwanag at musika. Ngunit sa likod ng marangyang kasiyahan ay naroon ang tensyon. Alam ng lahat na may sasabihin si Adrian. At marami ang umaasang ito'y patungkol sa kanyang pag-aasawa kay Clarice, ang babaeng palaging nakikitang malapit sa kanya noon. Habang nagsisimula ang gabi,
abala si Lyra sa pagtulong sa paghahanda ng mga pagkain. Hindi niya alam kung anong mangyayari, ngunit sa kanyang puso ay may kaba na hindi niya maipaliwanag. Hanggang sa tinawag ni Adrian ang lahat at tumayo sa gitna ng bulwagan. Tahimik ang lahat at bawat mata ay nakatuon sa kanya. Malumanay ngunit matatag ang kanyang tinig nang magsalita siya. Sinabi niyang nais niyang ipaalam ang kanyang desisyon, hindi lamang bilang anak ng kanyang ama, kundi bilang isang taong may sariling puso at pagpili. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ay mas lalo pang lumalalim ang katahimikan ng paligid. At sa huli, binanggit niya ang pangalan ni Lyra. Ipinakilala niya ito hindi bilang katulong, kundi bilang babaeng kanyang mahal at nais makasama habang buhay. Parang kidlat na dumaan sa lahat ng naroroon ang kanyang mga salita. Ang mga kaanak ay hindi makapaniwala. Ang ilang bisita ay napabuntong hininga. At si Clarice ay hindi maitago ang tamumutla. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, lumapit siya kay Lyra na nanatiling nakatayo sa sulok ng bulwagan. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito at buong tapang na nagsabing siya ang babaeng kanyang pakakasalan. Naluha si Lyra. Hindi niya alam kung paano haharapin ang dami ng tao, ngunit sa paghawak ng kamay ni Adrian ay tila nabura ang lahat ng pangungutya at sakit na naranasan niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay nakita at pinahalagaan hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa kung sino siya. Samantala, ang mga kontrabida sa kanyang buhay ay nakaramdam ng dagok na hindi nila inaasahan. Ang mayordoma ay hindi makatingin kay Adrian, natatakot sa parusang maaaring dumating. Si Clarice naman ay hindi mapakali, pilit na pinipigilan ng luha ng galit at hiya. Lahat ng mga paninira at pagpapahiya na kanilang ginawa ay biglang nagbunga ng sariling pagkatalo. At sa gabing iyon, nasaksihan ng lahat ang kakaibang tagpo. Ang probinsyanang laging inaapi, ang babaeng pinagtatawanan at hinamak ay ngayoy nakatayo sa gitna ng bulwagan kasama ang lalaking pinakakapangyarihan sa kanilang pamilya. Isa itong pangyayari na nagpatahimik sa mga mapanghusga at nagpabukas ng paningin sa marami na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman kundi sa kabutihan ng puso at katapatan ng kanyang pagkatao. Makalipas ang ilang buwan ay naging formal na ang lahat. Sa isang malaking simbahan sa syudad, ginanap ang kasal nina Adrian at Lyra. Punong-puno ang lugar ng mga bisita, mga negosyante, kaanak at ilang piling kaibigan ng pamilya. Ngunit sa gitna ng marangyang okasyon, ang pinakamatunog na usapan ay hindi ang yaman o negosyo, kundi ang kwento ng isang probinsyanang katulong na ngayoy ikinakasal sa isang bilyonaryo. Habang nakatayo si Lyra sa harap ng altar, nakasuot ng puting kasuotan na simple ngunit napakaganda, dama niya ang bigat ng lahat ng pinagdaanan. Ang dating mga luha ng sakit at hiya ay napalitan ng luha ng kagalakan. Sa tabi niya, si Adrian ay nakatingin ng buong pagmamahal at kumpiyansa. Parang sinasabi sa lahat na wala nang makakapanghiwalay sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng kasal ay nagkaroon ng engrandeng salo-salo. Ang mga bisita ay humanga sa kababaang loob ni Lyra na sa kabila ng kanyang bagong estado ay nanatiling magalang at simple. Hindi siya nagpakita ng kayabangan, bagkus ay buong pusong nagpasalamat sa lahat ng dumalo. Sa kanyang puso, malinaw ang kanyang misyon na ang bagong buhay na ibinigay sa kanya ay hindi para ipagyabang, kundi para makatulong sa iba. Isa-isang lumapit ang mga tao upang bumati, ngunit bakas sa mukha ng ilan ang pagkagulat at pagkahiya sa kanilang dating paghusga sa kanya. Samantala, ang mga dating ng api ay isa-isang nakatikim ng kanilang kabayaran. Ang mayordoma,
Matapos mabunyag ang lahat ng kasinungalingan at sabwatan na ginawa niya laban kay Lyra, ay pinaalis sa mansyon at hindi na nakahanap ng trabaho sa iba pang mayayamang pamilya. Si Clarice naman, na minsang itinuring na magiging asawa ni Adrian, ay naiwan mag-isa at lugmok sa pagkakautang dahil sa mga maling desisyon sa negosyo ng kanyang pamilya. Ang ibang kasambahay na nanira kay Lyra ay nagsisi rin sa kanilang ginawa at ang ilan ay bumalik sa probinsya na dala-dala ang kahihiyang sila mismo ang lumikha. Ngunit hindi ipinagdiwang ni Lyra ang pagbagsak ng mga taong iyon. Bagkus tahimik niyang tinanggap na ang bawat tao ay may sariling kabayaran sa kanilang gawa. Ang kanyang ipinokus ay ang pagbabalik sa kanyang pamilya sa probinsya. Ilang linggo matapos ang kasal, umuwi siya kasama si Adrian upang nakita ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Sa unang pagkakataon, hindi lamang siya ang dalagang lumuwas upang magsakripisyo, kundi siya na rin ang nagbalik, dala ang pag-asa at magandang kinabukasan para sa kanilang lahat. Pinag-aral ni Lyra ang kanyang mga kapatid, ipinadawa ang lumang bahay ng kanilang pamilya at nagpatayo ng maliit na negosyo para sa kanyang ina. Hindi siya nakalimot sa kanyang pinagmulan at iyon ang higit na nagbigay ng respeto sa kanya ng mga taong nakapaligid. Sa bawat tulong na kanyang naibibigay, ramdam niya ang katuparan ng mga pangarap na dati ay isinulat lamang niya sa kanyang kwaderno sa dilim ng kanyang maliit na silid sa mansyon. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo pang napatunayan ni Adrian at Lyra na ang kanilang pagsasama ay nakaugat hindi sa kayamanan, kundi sa tunay na pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa marami, isang paalala na ang taong laging inaapi kapag hindi bumitaw sa kabutihan at pagtitiis ay darating din ang araw ng gantimpala, at ang mga taong nanliliit at nang aalipusta ay hindi kailanman magtatagumpay sa dulo, sapagkat ang karma ay laging may paraan upang bumalik sa kanila. At sa huli, si Lyra, ang dating probinsyanang katulong na laging inaapi, ay naging ginang na pinapahalagahan at minamahal, hindi lang ng kanyang asawa, kundi pati ng lahat ng nakakita sa kanyang tagumpay. Ang kanyang kwento ay naging patunay na ang kabutihan, kapag pinili sa kabila ng lahat ng hirap, ay may bungang higit pa sa lahat ng yaman sa mundo.